Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir Pipi? Magandang gabi po sa iyo, maging sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nato. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko po noong teenager pa po ako. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Dekada 90 po nang maganap itong aking karanasan. Taong 1995 kung di po ako nagkakamali, na yung natatandaan ko pang ang sikat na pinapatugtog tuwing may sayawan ay yung dayang-dayang. Lagi po kami noong pumupunta sa mga sayawan, lalo na kapag yung sikat na sound system sa aming lugar ang inarkila nung nag-organize nung pasayaw. Minsan nang magkaroon ng sayawan sa katabing baryo namin ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na dumalo doon. Kaya nang sumapit yung araw ng sayawan ay magkakasama kaming pumunta. Yung pinagdausan ng sayawan ay may mga 100 metro siguro ang layo mula sa kalsada. Malayo pa kami doon sa sayawan ay rinig na namin yung malakas at dumatagundong na tunog ng sound system. Nang dumating kami doon ay marami na ring mga kabinataan at kadalagahan. Hindi muna kami pumasok. Nanigarilyo pa muna kami sa labas at nagmasid na aming tinitingnan yung mga dumarating. Ang totoo po, may napapabalita na noon na mayroon di umanong aswang sa baryo na iyon. Pero dahil sa marami naman ang hindi naniniwala, kaya hindi namin masyadong binigyan iyon ng pansin. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali, dahil doon ko unang naranasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Nang mga pasado 7:00 na ay nagkayayaan na kaming magkakabarkada na pumasok na upang makipagsayawan. Nakikita na rin kasi namin na karamihan ay nasa loob na at nagsasayaw. Nung una ay kami-kami lamang magkakaibigan ang magkakasamang sumasayaw. Hanggang kalaunan ay may mga nakilala na kami at nakakasama na namin sila. Noong mga pasado 9:00 na ng gabi, habang masaya kami nagsasayawan, ay bigla na lamang nagkaroon ng komosyon. Nagkagulo na. Nakita pa namin nagkaroon ng habulan. Ang buong akala namin ay mayroong away. Malimit naman kasi yung mga ganon sa amin tuwing mayroong idinaraos na sayawan. Dahil sa pasikatan na kadalasang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan, kung minsan naman dahil sa babae. Pero nung mga sandaling iyon ay iba pala ang dahilan. Narinig namin sa mga usap-usapan na mayroon daw hinabol ng aswang at yung biktima ay sugatan dahil sa naabutan at dinumog daw talaga ito. Kung kaya pala nagtakbuhan ang ibang naroon sa sayawan dahil sa humingi ng tulong ng pinsan ng biktima. Yung iba naman ay nanakbo para lang makiusyoso
Maya-maya pa ay may dumating na mga tanod. At dahil sa nangyari, di nagtagal, ay nagsalita na sa mikropono yung nag-organisa nung pasayaw. At sinabing ititigil na muna ang sayawan at humingi sila ng paumanin. Kaya kahit gusto pa sana namin ay wala na rin kami nagawa pa ng aking mga kaibigan. Maging yung ibang mga kaidara naming naroon ay nagpasya na lamang na magsiuwian na. Habang nasa daan kaming magkakaibigan ay masaya naming pinag-uusapan yung mga nangyari sa sayawan at yung mga babae na aming nakilala. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga nagsisigawan sa may gawin naming likuran, na nang lingunin namin sila ay mabilis nang nagsisitakbuhan papunta sa amin, hanggang sa tuluyan na kami nilang malampasan. Panay ang sigaw nila na may aswang at halata ang takot sa kanilang mga mukha. Kaya sa aming pag-aalala na baka kami ang maabutan noon, ay napatakbo na rin kaming magkakaibigan. Nang nakikita na namin yung likod ng mga lumampas sa amin, habang papalapit na kami sa kanila, ay bigla naman nagsitakbuang pabalik ang mga ito at sinabing mayroon ding aswang, na nang makasalubong na nila kami sa daan ay nagsilihis ang mga ito. Kami naman ay dire-diretso at nagpatuloy. Naisip kasi naming mas delikado kung susunod pa kami sa kanila, pagkat napakamasukal nung bahagi na iyon na kanilang tinahak. Di nagtagal ay parang nabunutan kami ng tinik sa lalamunan nang maaninagan namin yung mga tanod sa di kalayuan na papasalubong sa amin. Sa tansya ko ay mga 3 sila, kaya mas binilisan pa namin upang makahingi ng tulong at para kaming nabigyan ng pag-asa noong mga sandaling iyon. Ngunit nang magpapanagpo na kami ay biglang napalitan ng takot yung pag-asa na aming naramdaman, dahil kitang-kita namin yung nakakatakot na mukha ng mga ito. Napakamabalasik at nagtataglay sila ng mapupulang mga mata. Kaya habang may pagkakataon pa ay nagsilihis na rin kami ng daan, na nagsisigaw kami sa pag-asang may makaririnig sa amin upang saklolohan kami. Halos lundagin namin yung mga lamang sagabal sa aming dinaraanan. Talagang wala kaming ibang inisip kundi ang makalayo sa mga aswang na iyon. Halos gumulong kami magkakaibigan sa pagtakbo pababa dahil sa sobra naming pagmamadali, hanggang sa makarinig kami ng mga boses ng tao. Kaya nagsisigaw pa kami para matawag ang kanilang pansin, hanggang sa makita na namin sila na kanila naman kaming hinintay. Nakauwi naman kami ng ligtas ng gabing iyon. Buti nilang talaga at nagawa namin silang matakasan. Pero nang sumunod na araw ay mariing itinanggi ng mga opisyalis ng barangay noong kabilang baryo na mga tanod nga nila ang siyang may kagagawan umano ng kaguluhan noong nagdaang gabi. Sabi pa nila, madali lang naman umanong magpanggap bilang isang barangay tanod, na maaari nga yung aswang mismo ay hindi rin mula sa kanilang baryo, sabi pa ng kanilang kapitan. Simula po noon ay medyo umiwas na muna kami sa mga pagdalo-dalo sa mga sayawan, lalo na nga nung huli na may mga napapabalita ng nawawala na halos mga kaidara namin na dumadalo sa mga sayawan. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng mag-anak ni nanay.
Tawagin niyo na lang po sa pangalang Neneng ang nanay ko. Naganap po ito. Maraming taon na ang nakakaraan. Siguro ay mga 11 anyos pa lamang daw siya noon. Sila nanay po kasi ay nakatira noon sa probinsya. Simple lang naman ang buhay nila. Pangatlo si Neneng sa kanilang magkakapatid. Mayroon silang lupang sinasaka noon na maliit lang na kanilang pagmamayari. Buwan ng Mayo noon nang may dumating sa kanilang bahay. Isang mag-anak iyon at alam nilang hindi taga roon ang mga ito. Nang lapitan ng mga magulang ni Neneng ay nalaman nilang sila pala ay mga bakasyonista. At mahalata naman sa kanilang ayos. Magagara ang kanilang mga pananamit, maging sa kanilang mga kutis. Ay mahalata mong hindi nga sila taga roon na mga sanay sa mahirap at mabibigat na trabaho sa bukid na laging nakabilad sa init ng araw, kung kaya kadalasan ay mga sunog ang kanilang balat. Mababait naman at magagalang ang mga ito kausap. Napag-alaman ng mga magulang ni Neneng na bukod sa kanilang pagbabakasyon ay gusto rin pala ng mga ito na makabili ng lupa doon sa kanilang baryo. Dahil sa nagbabalak silang magkaroon ng bahay na mapagbabakasyonan at makapag-alaga na rin ng mga hayop upang may karagdagan umano silang panggagalingan ng kita. Dahil mahilig ang kanilang mag-anak sa pagninegosyo. Kaya kanilang kinausap si Mang Pedro na tatay ni Neneng kung may alam ba raw ito na lupang pwede nilang mabili. Sinabi naman niya sa padre de pamilya ng mag-anak na makikibalita siya at magtatanong-tanong. Pagkat ng mga oras na iyon ay wala pa siyang nalalaman kung mayroon ngang nagbibenta ng lupa doon sa kanilang lugar. Matapos nilang makapag-usap ay nagpaalam na ang mag-anak at tinahak ang daan papunta sa bundok. Pagkat mamamasyal daw sila. Pinaalalahanan naman ng mga magulang ni Neneng ang mga ito na mag-ingat pagkat may napapabalita kasing aswang sa lugar na iyon na ang kanilang pinaghihinalaan noon ay yung matandang babae na naninirahan doon mag-isa. Nanatawa lang yung mga magulang ng mga bakasyonista at ipinagkibit balikat lamang iyon. Pero yung dalawang anak nila ay tahimik lamang na nagkatinginan pa sa isa't isa. Nung mga bandang hapon na, pagkagaling ni Mang Pedro sa pagsusuga ng kalabaw, ay kanyang tinanong si Neneng kung napadaan na ba yung mag-anak. Sumagot si Neneng sa kanyang ama at sinabing hindi pa. Wala pa umano siyang napansin na may dumaan. Kaya nag-alala si Mang Pedro at napabulalas ng ano na kaya nangyari sa mag-anak na iyon. Nagsalita ang kuya ni Neneng na si Mando. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid at sinabing baka maya-maya lang daw ay nariyan na rin ang mga iyon at daraang pabalik. Baka nawili lang umano sa pamamasyal pagkat mga ignorante sa kalikasan. Pero ang isa pa nilang kapatid na si Emmanuel ay iba ang nasa isip. Baka naligaw na umano ang mga ito sa kagubatan o di kaya naman ay nalapa na ng aswang. Nang marinig iyon ng kanilang ina ay sinaway sila nito at inutusan na lang na mag-igib ng tubig habang si Neneng naman ay tumulong na sa kanilang ina sa pag-aasikaso ng kanilang hapunan. Nang madilim na ay alumpihit na si Mang Pedro. Hindi siya mapakali dahil sa kanyang pag-aalala para sa mag-anak na iyon. Sa maikli kasi nilang pag-uusap ay tila nakagaanan na niya ng loob ang mga ito. Kung kaya nakakaramdam siya ng awa pagkat alam niyang hindi sila sanay sa mga bundok at kagubatan. Nag-alala din siya
na baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya pagkatapos nilang makakain ng hapunan, ay nagpasya si Mang Pedro na sundan na yung mag-anak. Sinabi din ni Mando na kanyang sasamahan ang kanilang ama. Pero hindi pumayag si Aling Mila at sinabing lubhang delikado. Kahit anong pagpupumilit nilang mag-ama, ay ayaw pumayag ng ilaw ng tahanan. At sinabi pa nitong hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalaala. Nang lumalim na ang gabi, habang nasa kwarto na si Aling Mila at si Neneng na natutulog, ay gising na gising naman sila Mang Pedro at dalawa nitong anak na lalaki. Nang masiguro nila na tulog na nga sila Aling Mila, ay nagpasya na silang lumabas ng kanilang bahay upang sundan yung mag-anak. Pero laking gulat nila nang makarinig sila ng aswang. Di sila maaaring magkamali. Kabisado nila ang huni noon. Hinugot na kaagad ni Mang Pedro ang kanyang itak at sinigawan ang aswang. Hinamon niya ito na lumabas at pagpakita. Pero nanatili lamang itong humuhuni. Pinabalik ni Mang Pedro ang kanyang dalawang anak na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Naisip niya kasing hindi naman lalaban ng parehas yung aswang. Hanggang sa makarinig pa sila ng ibang mga huni noon. Hindi lang ito iisa. Na ikinagulat iyon ni Mang Pedro. Dahil sa kanyang pagkakarinig ay tila 5 ang mga aswang na nasa paligid ng kanilang bahay. Kaya ipinasara niyang mabuti ang kanilang mga bintana at pinto. Na di naman nagtagal ay narinig na niya nagsimula ng kumilos ang mga ito. Sa unang pagsilip ni Mang Pedro sa siwang ng kanilang bintana ay wala siyang nakita. Panandalian pa niyang sinanay muna ang kanyang mga mata sa labas. At nang bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala pagkat nakita niya ang lalaking kanyang kausap kanina at nasa likod nito ang lalaking anak. Maya-maya ay napakaway naman si Mando na nakasilip din sa bintana sa kabilang panig naman ng kanilang bahay. At nakita nilang naroon ang nanay ng mag-anak. Nakasama naman nito ang anak nilang babae. At biglang kumalampag ang kanilang bubungan na nasisiguro na ngayon ni Mang Pedro na iyon naman yung pang-5. At may naiisip na siya kung sino iyon. Yun yung matanda na bantog na aswang. Nagmamadaling pumasok si Mang Pedro sa kanilang kwarto. Nagising na rin si Aling Mila dahil sa malakas na pagkalabog na nilikha ng aswang sa kanilang bubungan. Paglabas ni Mang Pedro mula sa kanilang kwarto ay may tangan-tangan na itong buntot pagi. Mabilis na kumilos yung magkapatid na nang mapasulyap sila sa kwarto ay nakita nilang nagising na rin si Neneng na pupungas-pungas pa. Dumiretso sila sa kusina at kumuha ng asin. At dahil sa may mga bahagi pa ng kanilang bahay noon nayari sa tabla at kawayan, kung kaya nagawa nilang maisaboy ang asin sa palibot noon. Sa galit ni Mang Pedro ay napamura ito at kanyang binalaan ang mga aswang. Nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob na kanya pa sana silang tutulungan kasama ng kanyang mga anak sa pag-aakalang napahamak na sila sa kamay ng aswang. Yung pala ay kauri nila ito na baka hindi nga lang basta kakilala kundi kaanak pa. Napabulala si Mang Pedro at sinabing nagkamali sila nang napiling kakalabanin.
Pagkat kilala si Mang Pedro sa kanilang lugar na may kakayahang taglay at may mga mutya ito na nasa kanyang pag-iingat. Binilinan ni Mang Pedro si Neneng at Aling Mila na kahit anong mangyari ay wag silang lalabas. Pagbukas ni Mang Pedro ng pinto ay nasa likuran na rin niya sila Mando at Emmanuel na hawak na ang kanilang mga itak. Pagtapak na pagtapak ni Mang Pedro sa lupa sa labas ng kanilang tahanan ay agad nang nahayag sa kanya ang kinaroroonan ng mga aswang na nagpapalipat-lipat sila ng pwesto at nanlalansi. Walang sabi-sabing tinakbo iyon ni Mang Pedro at iwinasiwas na kaagad ang kanyang hawak na buntot pagi, na nang tumama iyon ay talaga namang lumika ng nakabibinging tunog at pumailan lang na kaagad ang nakakatakot na pagsigaw nung anak na lalaki ng mga bakasyonista. Nalapnos na kaagad ang balat nito na nakita pa nga nila Mando na umuusok-usok pa iyon, at nag-iwan din ang latigo ng malalim na sugat dahil sa mga matutulis na tinik na nakakabit doon. Matapang na umangil naman ang padre de pamilya ng mga ito, pero nginitian lamang siya ni Mang Pedro at agad na isinunod. At wala itong nagawa kundi ang mangisay sa lupa dahil sa tindi ng sakit na hatid ng buntot pagi. Sinugod naman siya ng mag-ina nito, ngunit laking gulat nila nang mawala na bigla si Mang Pedro, at di nagtagal ay bigla na lamang bumulagta sa lupa ang matandang babaeng aswang mula sa itaas, na unang lumagapak ang likod nito at namaluktot, pero mabilis na kumilos at kumaripas ng takbo. Nang hanapin nila yung mag-anak na mga bakasyonista ay nawala na rin ang mga ito. Nung mga sumunod na araw sa kanilang baryo ay naging madalas ang pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop, at dalawa na sa mga taga roon ang namatay, na sinasabing natuklaw umano ng ahas yung isa habang natutulog, habang yung isa naman ay bigla na lang nagkasakit. Kaya humingi na sila ng tulong kay Mang Pedro. Nung huli ay nagawa naman nilang mapalayas ang mga ito doon sa kanilang baryo, kasama na yung matanda. Hanggang dito na lang po, Sir Bibi, yung aking kwento tungkol sa mag-anak ni Nanay. Nainganyo po akong ikwento ito nang ibahagi sa akin ni Nanay, sapagkat naalala ko yung kwento nyo po tungkol kanila Pablo at Bernabe. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, at hanggang sa muli.